Maraming salamat po sa dalawang panig na nagbibigay ng kanilang mga ah, pananampalataya tungkol sa topic na dinidiskussan. Now, ipagpatuloy po natin ang pangalawang pagtindig. Brother Real Jury Nunez, para sa iyong posisyon. Your time is set for 15 minutes. Go! Okay. So, salamat kayo, Brad Wilbin. O sa akong pagpadayon sa akong presentasyon, ganina akong ipamatud-an sa unang barog, akong ipamatud-an ang 5 ka mga punto how to identify the true movement. Una, prophetic, name, sit up, at saka yung tatawag na porter o location. Ngayon, dito tayo sa pasture. So, sang-ayon sa Mecca, dahil lang may nakaharang sa aking Okay. Sumala sa Biblia, sa Mecca, Kapitulo 7, versikulo 4, nag-ingon, "Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel. Let them feed in Bashan in Gilead, as in the days of old." Okay. So, ang Carmel, ang Bashan in Gilead, wala na siya na nag-exist sa isang panahon. So, yan yun, no? Ang katawhan sa Ginoo pakanon sa rod dito sa Carmel, nadto sa Bashan kay let them feed in Bashan and Gilead as in the days of old. Kani sama sa karaang panahon. Okay? Naay pagpakaon sa Bashan. So, dirita sa punto sa Bashan. Sa Biblia mga kaigsunan, dili nato kalimtan na way dekorasyon diha. Walay dili importante. Ni tulpok ni kudlit way sayluan. Okay, kay balo na tana. So, naay pagpakaon sa Bashan. So, dili pwede pakaunon ang Bashan kung walay Bashan. Mao na siya ang logic. Okay? So, after sa atong gipamatud-an ganina, naputol man to, na ang General Association of the Berean Seventh-day Adventists, a dissolved association in liquidation, March 14, 1962. So, gibaligya ang buong Mount Carmel, 1957. So, maprovide na to na siya, pero dili karon. So, mao ni siya ang mga documents. Yan. Natay mabasa na. Karon, syempre, kung dissolve ang Carmel, ang sunod dito, let them feed in Bashan. So, ato na siya ang pamatud-an karon. So, naay pagpakaon sa Bashan. Ingon ang Biblia o ang shepherd's rod. Okay? So, dirita sa mabasa. Lang nag-loading man eh. So, feed thy people with thy rod. So, pakanon ang katawhan sa sungkod. The verb feed is to be understood as spiritual food, and that food, opening close parenthesis, is found in the rod. So, ang pagpakaon sa sungkod na spiritual food, mao na siya ang shepherd's rod, mao na ang kamaturan dito sa Carmel, sa Bashan o sa Gilead. So, ang Diyos ang nagpakaon na. Okay? Mabasa na siya sa 1 SR 243, paragraph 1. So, Carmel, Bashan, and Gilead are used as symbols of good spiritual pasture. So, wala gyud bad diha, kana gyud sila, good gyud na sila nga symbols sa maayong pastulan. O kini nga mga lugar, these places are where Israel had their victory. So, nagyoy mga literal nga place, literal nga mga lugar. So, naay literal na lugar, no? So, karon, unsa na to pagka-detect? Ma-detect na to kay past, present, and future. This is one of the rules to detect present truth. So, muna siya, kay na-dissolve naman ang Carmel sa pagkamatay ni Barhotep o kadtong association, wala na to mag-exist, no? Mao gani nga ang mga Davidian karon, ang mga pangalan mauna na siya. So karon dirita
Ah. Sa Isaiah 33:9, gisgutan diha na prophecy kanang gitawag nga shake off. So, ang shake off diha pag uyog na siya na ang mahulog ra ana, mao lang na siya ang maayong bunga. So, mao na siya ang pagpamatuod sa bisyan, sumala sa Biblia, na naay bisyan sumala sa mabasa sa Mikas o sa Isaiah 33:9, no? Na pag-shake off sa bunga sa Carmel ngadto sa bisyan. Okay. Ato nang basahon sa timely greetings number 1, no? 34, page 12. Ang Isaiah 33:9. The earth mourneth and languisheth, Lebanon is ashamed and worn down, Sharon is like a wilderness, and Bashan and Carmel shake off their fruits. The nouns in this verse being profoundly figurative in the time of fulfillment, yet future. We are unprepared to make any comments. So naagay time of fulfillment. Unsa man ang time of fulfillment? Ang pag-shake off sa Carmel ngadto sa Bisyan, sa good fruits. So good fruits na siya kay syempre ang pag-harvest, hindi man nimo pwede harveston ang hilaw pa. Kana mang yung hinog na. Okay? Mao na siya na ay time of fulfillment. Okay? Karon dirita. Sa matag panahon, sumala sa pagtuon sa Mateo 20, dili magduble ang mga tinuod nga asosasyon. Bisan sa Carmel, bisan og Gilead, di na siya usa ka panahon. Oh, mauna ma-shake off ang Bisyan. Sunod, mauna mag-shake off ang Carmel, pagkasunod ang Bisyan ngadto sa Gilead. So mauna siya. So diri sa Mateo 20, usa ra gyud ka movement ang naa diha. Sa panahon nila sa Apostolic Church, usara na siya ka movement. Di pwede na magduha. O sa panahon nila Kristo, sa panahon nila William Miller, usara na ka movement. Walay masagol diha. O so sa panahon nila Sister White, dire so wala pa ang ginatawag nga mensahe sa tungkod, usara na siya ka movement. Pagkatapos, pagka-abot dito sa Shepherd's Rod sa 1930, maura yun na siya ang movement kay no longer the voice of God man ang General Conference. So, mauna siya mga kapatid, bisan gani sa chart dire, usara yun ang nag-exist, ana. Usara. Hantod yun na siya sa kingdom, dili na siya maduha. Bisan dire sa Ezekiel 4, oo, sa Ezekiel 4, sa panahon ni Luther, si Luther ra nga movement. Si John Knox ra na siya, di na siya maduble. Si John Wesley, si Campbell, si Miller, si Ellen G. White, diri sa panahon ni Barhutip, usara gyud na siya nga movement. Okay? Karon, bisan diri sa 7 churches, hindi pwede na magdalawa ang church diha. Isa lang talaga ang mag-exist diyan. Okay. No? So dirita sa Shepherd's Rod, naabay panahon nga madoble ang movement? No, wala. Sumala sa chart na atong gipakita. No, wala gyud pwede ingon diri. Sa 2 SR 125 paragraph 1. God has never had more than one movement in existence at a time, and it could not be otherwise now, for Christ cannot be divided. See 6 minutes. Corinthians 1:13. God's church is well marked in every generation by obedience to present truth. So, ang matag movement diha mga kaigsunan, mao gyud na siya, nagsunod gyud na siya sa present truth. O, ang movement mao gyud na naghawak sa present truth. O wala pod mahitabo nga daghan ang movement sa usa ra ka peryodo sa panahon. So mao na siya mga kaigsunan, God has never had more than one movement in existence at a time. So kahit ang mga rod believer, hindi sabay-sabayan siya nag-exist. Gaya ng
gaya ng stand sa ibang gabibiyan na ang Carmel, Bashan at Gilead isang panahon lang nag-exist. Okay? So ngayon, patuloy. Ngayon, kapag ang movement na yan nagdala ng present truth, no? Malinaw na sinabi sa Rad na questionably ang iyong kaligtasan kung wala ka sa movement na yan. Ating basahin. Herein prophetic utterance is not word only a promise to purify the church when the modern Assyria is being crushed, but also a suggestive statement as to what constitute meet in due season for men today, and as to what movement they are to enlist, and if they would make sure of salvation. So, masure di ay ang salvation kung naa ka na membro ana nga movement. Kay questionably, ibig sabihin, questionably, ang atong kaluwasan kung wala ta ana nga movement. So sama sa presentation sa atong igsoon na movement ng iya. Karon. So tinaw kayo na mga igsoon na what movement they are to enlist and if they would make sure of salvation. Okay? So dirita mga kaigsunan. So ang movement mao na siya ang nagdala o gitawag nga present truth. So kung imong tan-awon, feed the flock with the present truth. So, atong tan-awon karon kung mao lagi, kung kinsa nga flock nga gisgutan diha kay dili man na flocks. Oh, feed the flock with the present truth. Usara gyud. Usara. So sumala sa early writing 63, there are many precious truths contained in the word of God, but it is present truth that the flock needs now. So, dili daghan, usara. So, karon mao nay question nato karon na atong gipamatud-an na dili gyud daghan, usara gyud o kana nga movement mabasa gyud na siya o naa siya ay propesya. Okay? Organized na siya. So, diri sa 2TG 265 paragraph 2, tinaw gyud mga kaigsunan ang gisulti diri. There is to be one fold, one shepherd, one God, one truth to embrace, one salvation to accept, one road to travel, one gate to pass through, one train to take, and one time to depart, one heaven to enter, one people, and one holy family. There can be no other way. So, usara gyud na mga kaigsunan. No? So, atong kuan karon matimbang-timbang kung kinsa gyud na siya na ako iguro mo ko sa pag-present sa inyo, kamura gyud mo timbang-timbang ana mga kaigsunan. Sumala sa mabasa. There is to be one fold, one shepherd, one Lord, one truth, one salvation to accept, one travel, one people, and one holy family. There can be no other way. So tinaw na siya kayo mga kaigsunan nga mga mabasa nato kay nagpilay man tas mabasa. Okay? So dirita. Running seconds, 60 seconds. 60 seconds, salamat. So sumala sa Biblia mga kaigsunan sa Salmo 68:15 alak daw sa 22, dili ang association sa Bishan, dili na siya si Brother Bingham ang nagtukod, kundi Ginoo mismo. The hill of God is as the hill of Bishan, as an high hill as the hill of Bishan. The Lord said, I will bring again from Bishan, I will bring my people again from the depths of the sea. Kay kinsa ang nagtukod sa Bishan? The hill of God is the hill of Bishan. The Lord said, kinsay nagsulti ang Ginoo, I will bring again from Bishan, I will bring my people again from the depths of the sea. So mo na siya mga kaigsunan. No? Wala na yung time, bro? 10 seconds. Okay, so mo na siya mga kaigsunan na niadtong 1961 session,
mauna siya ang reorganization sa Carmel, faithful pioneers sa Carmel, at dito nila naresyonan ang vision. Okay, dira ko to, daghang salamat. Sige. Maraming salamat, Brother Real, sa presentation mo. Sa 15 minutes pagpatuloy. Malinaw pa sa kalabasa ang presentation. Pupunta tayo sa tanong or mga katanungan ni Brother Wilbim. Brother Wilbim, are you there? Ready ka na? Sige. Pwede ako magtanong. 5 minutes lang 5 minutes. 5 minutes question. Time starts now. Lahat ba na headquarter, brother, Jury, ay galing sa Amerika? Kailangan manggaling sa Amerika ang lahat ng mga headquarter? Sumala sa mabasa, bro. Kaya nag-rely ra ko sa mabasa. Sumala sa mabasa. Lagi. Ang tanan nga headquarter, mugikan gyud sa Amerika, sumala sa mabasa? Sumala sa ako gibasa. Okay. Pero, ang headquarter sa Gilead, asa man, mugikan ba pugyapon sa Amerika? Itukod sa, iplastar sa Amerika? Ang akong gipamatudan ng karon. Away problema. Wala ko'y sopak. Okay, sopak. Ang Bisyan o Carmel sa Amerika man gyud. Pero sangayon ka na yung sa Gilead, hindi mo pa alam kung paano ang proseso, o alam mo na ba kung paano ang proseso sa pagtayo ng headquarter? Naalam mo ba? Magsagot na ako. So, kapatid, wala pa yan sa ating topic, kaya ang ating topic manggod, pamatudan nato kung kinsa ang headquarter karon. So, siguro, pwede natin yan sunod. Sunod na lang. Okay. Ang sinabi mo na yung Carmel at Bisyan where the people of God will be paid, at pagkatapos kailan ma-shake off yan? Yung Bisyan shake off their fruit? Sumala sa pagtuon, ma-shake off ang Bisyan pagka, akong basahon ha, ang Bisyan dito na siya makahuman sa trabaho diri akong basahon kay mag-rely mo ko sa mabasa.